Praise. Good morning po. Morning. Sabi mo nga sa katabi mo, napakasaya ko ngayong araw na to kasi nakita kita. Hindi naman sinabi. Si Pastor Ito po, today ay nasa Dagupan, Pangasinan, and he's speaking in a church na kaibigan po natin sa simbahan na pinagkaloob ni Lord kay Bishop Arnold Gonzales. Siya po ay Bishop Arnold Magtibay, Arnold Magtibay. Taga-Rosario po yung bishop na yon. Na-invite po ang kapwa taga-Rosario. Kaya panalangin po natin ang ating pastor na yung anointing ni Lord mapasa kanya parati, maging sa kanilang pag-uwi. Ano po? Sino excited ngayong araw na to? At alam niya may magagawang maganda si Lord. Amen, amen? Yes. Sige po, paupuin muna po natin yung iba. Marami pa pong upuan dito sa may bandang harapan. Nakakatuwa po si Lord. Amazing. Ready na po ba kayong lahat? Amen? Amen? Sige, parang yung iba hindi pa. Hintayin natin. We settle down. Tingnan mo muna yung katabi mo, kumustahin mo muna ang buhay. How's life today? Mukha bang masaya siya? Amen, amen. That's good. Alright, simulan na po tayo. Pag-usapan po natin ngayong araw na ito, kung kailan tayo aani. Sino dito gusto malaman kung kailan siya aani? Amen. Alam niyo po, iba ang pag-ani sa tanim na ibinibigay natin kay Lord kumpara sa ani na alam nating mga tao. Tingnan niyo po ang palay. May picture po ako dyan. Kapag itinanim po ang palay, alam ko marami dito naglilinang. Mga ilang araw po bago natin maani ang palay. Mga 105 to 150 days daw po. Depende sa'yo. Kung gusto mong patagalin para mas masarap, o kung gusto mong maging pera na, di mabilis-bilis mo aanihin. Parang ganun po ang sa palay. Ang pag-ani ng palay, alam natin na within 105 to 150 days, aani ka. Ano pa? Baboy. Alam ko dito, maraming nagbababoy. Hindi nagbababoy ng buhay, yung nang-aalaga ng baboy. Marami po dito, yan, gaya ng baboy na yan. Hindi ko alam kung buhay pa ba yan. Ang baboy, pag yan ay nabuntis, nalaman ko, na pagtanong-tanong ko, ay mga 114 days pala po bago manganak yan. Again, alam natin kung kailan manganganak ang baboy. Alam natin kung kailan tayo may ani. Puno ng mangga. Kahit anong mangyari dyan sa punong yan, taong-taon may Indian mango ka. Di ka? Every year, alam natin, tutubo ay bubunga ang mangga. Kaya nga yung prutas na yan ay seasonal. Di ba? Kaya minsan po, malimit, naiintindihan ko tayong mga Kristiyano, medyo nagkakaroon tayo ng hesitation o nahihirapan tayong magtanim o magbigay, it's either ng pera o ng panahon o ng oras sa tao o sa Diyos, kasi ang reality, hindi natin alam kung kailan tayo aani. Diba? And that's the truth. Hindi katulad ng palay, alam natin, pag tinanim aani, kaya nating magbigay dyan. Gaya ng baboy, kaya nating mga pital dyan kasi alam natin aani. Pero yung pagbibigay sa Panginoon, medyo nahihirapan tayo kasi wala naman talagang definite time, walang exact time kung kailan aani yung binigay mo kay Lord. So sa araw na ito po, sa biyaya ng Panginoon, malalaman natin kung kailan talaga tayo aani pag nagtanim tayo sa Panginoon. Tayo po lahat manalangin. Let's bow down our heads and close our eyes. Panginoon, salamat po sa biyaya mo ngayong araw na ito. Tuturuan mo kami. And you're going to tell us the secret kung kailan at paano kami aani. Salamat po, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay.
Basahin ko sa inyo. Ecclesiastes 11 verse 6. Sa English po muna. Sabi po dyan, sow your seed in the morning and do not stop working until the evening. For you do not know which activity will succeed, whether this one or that one, or whether both will prosper equally. Sa Tagalog, ihasik mo sa umaga ang iyong binhi, at huwag mong hayaang walang ginagawa ang iyong kamay sa hapon. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, huwag kang tatamad-tamad. Diba? Okay. Kasi ang sabi dyan, maghasik ka sa umaga ng iyong binhi at huwag mong hahayaang napahasik na nga lang. Kailangan, huwag mong hayaang walang ginagawa ang iyong kamay sa hapon sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o iyon o kung kapwa magiging mabuti. Linawin nga po natin ang utos ng Diyos sa atin patungkol sa pagtatanim. Kasi it seems that this verse is talking about seeding or sowing. Sowing. Maghasik, magtanim. Alam niyo po kasi, pag ang isang utos ay hindi klaro, hindi yan magagawa. Tama po ba? May storya nga dyan nakakatawang storya, natutunan ko po ito kay Rev Cleo. I want you to focus on this. Meron daw pong pastor na galing Amerika na dumating sa Pilipinas. Medyo ang napuntahan, medyo remote area. Hindi masyadong magaling umintindi ng English. Di kumuha ng translator, nakakuha yung pastor ng translator, di okay na. Nandyan na, lahat ng tao nakikinig na. Umimik agad yung pastor. Sabi ng pastor na Amerikano, Christ was crucified between two robbers. Sabi ng Pilipinong translator, si Kristo ay napako sa pagitan ng dalawang gulong. Okay. We need to sacrifice. We need to sacrifice. Sabi ng Pilipino, kailangan natin ng 2 sakong bigas. Or else, the wrath of God will be upon you. Very passionate yung pastor Amerikano. Or else, the wrath of God will be upon you. Dahil kung hindi, ang daga ng Diyos ay pupunta sa inyo. Okay. Ay di nakita na ng pastor, medyo nagtatawa-tawa na yung mga tao. Sabi nung pastor, "Ay, well. Umimik din yung pastor. Ay, balon. Alam nyo, pag hindi klaro, pag hindi malinaw ang instruksyon, hindi natin maiintindihan. Amen? Ito po yung natutunan ko kay Rev Cleo na Dagupan, Pangasinan. Okay. Sa verse kasi na binasa ko sa inyo, mapapansin nyo, talagang wala namang exact time na sinasabi kung kailan talaga ang ani. Ang sabi lang doon, magtanim at huwag mong hayaan na ang pagdating ng hapon wala kang ginagawa at dahil hindi mo alam kung alin ang tutubo, kung ito o parehong tutubo. Pero doon po sa verse na yon, mapapansin natin, may instruction po si Lord sa atin kung papaano tayo aani. Mamaya po natin pag-usapan kung kailan tayo aani. Doon muna tayo sa papaano tayo aani. Himayin po natin ang verse na yon. Kasi kung babasahin po nyo yung verse na yon, isang bagay ang sinisigurado ko sa inyo, na kapag tayo ay nagtanim, magkakaroon tayo ng ani. So, paano at kailan tayo aani? Number 1. Ready na ba kayo? Number 1, kapag nagtanim. Sabi mo sa katabi mo, kapag nagtanim. Ito po isang bagay na sigurado ako sa inyo. Hindi mo mararanasan ang ani hanggat hindi ka nagtatanim. Di ba? You will never experience harvest if you did not sow. Huwag ka nang mapaghanap ng ani sa Panginoon kung ikaw naman ay wala namang itinanim. Huwag kang hanap ng ani kay Lord. Lord, ang ani nasaan? Ay, sabi ni Lord, nasaan kang itinanim mo? Wala naman. Pero alam nyo, don't get me wrong on this preaching. Ang pinag-uusapan natin dito,
ay ani at tanim. Kasi baka sabihin nyo, abay, ang Panginoon naman, kahit hindi ako nagtatanim, ako na may binibigyan. Alam niyo ang Panginoon, He is very sovereign. He is very powerful. Nagagawa niya ang gusto niyang gawin. Pag ikaw, binigyan ng Panginoon, at ikaw naman ay hindi nagtanim, pero ikaw tumanggap sa Panginoon, ang tawag po doon ay hindi ani o hindi harvest. Ang tawag po doon ay biyaya. Di ba? You call that biyaya. Pero wag mo sabihing ani. Sa umaga pong ito, sa araw na ito, ang pag-uusapan lang po natin ay ani. Paano aani? Hindi rin po ito tungkol sa iyong pinagpaguran at ikaw ay tumanggap. Ang tawag po doon ay sweldo. Pinagtrabahuhan mo, tumanggap ka. Sweldo po yun. Hindi rin po yun ani. Ang ani po ay kapag ikaw ay nagtanim, ikaw ay aani. So, ibang pagpapala po ang pinag-uusapan natin ngayong umagang ito. So, para umani, kailangan magtanim. Ganun po kalinaw ang verse na binasa natin. Para naman magawa mong magtanim, kailangan maliwanag sa atin, ano ba ang tanim? Ano ba, pastor, ang tanim? Kung ako po ang tatanungin nyo, isa lang po ang tingin ko sa tanim. Kapag ako po ay tumingin sa tanim, ang sunod na definition sa akin ng tanim ay ani. Ang tanim ay ani. Basta ikaw ay may tanim, sigurado ako, ikaw ay may aanihin. Amen? Sabi ng Galatians 6 verse 7, do not be deceived. Huwag kayong maloloko kasi ang Diyos hindi pwedeng lokohin. Sabi niya, for whatever a person sows, that he will also reap. Basta ikaw ay may itinanim, ikaw ay may aanihin. Imposibleng wala. Magtanim ka ng masama sa kapwa mo, sigurado ako, makakaranas ka rin ng masama. Hindi ito karma. Don't call this karma because this is biblical. Ang sabi ng Diyos, kung anong itanim mo, yun ang aanihin mo. Kung ikaw naman ay magtanim ng mabuti, sigurado, bibiyayaan ka ng Lord na mabuti. Kasi klaro sa sinabi niya, kung anong itinanim mo, aanihin mo. Ako po'y masayang-masaya kasi nung Huwebes po, ang akin hong bunsong kapatid na si Jowas ay pinag-preach ni Pastor Ito sa midweek service. Sayang, wala kayo. Sino po nandito nung midweek service? Di ba? Narinig nyo ang preaching ng aking kapatid. Sabi ko kay Pastor Ito, Tito Ito, pwede bang inassign niyo ako ng linggo? Pwede bang si Jowas na lang ang linggo? Matindi po ang anointing ni Lord. I'm very happy. Ang itinuro po niya sa amin ay paano tumanggap ng biyaya. Sabi ko, kaganda ng kanyang sinabi. Ito pong kasing kapatid ko, sa biyaya ng Panginoon, yan po ay nakarating ng Amerika. Hindi po kasi sanay na, actually kami po magkakapatid, hindi naman po kami sanay na napapahiwalay sa aming magulang. Ang aming tatay at ang aming nanay ay very provider to us. Kung maaari, lahat na lang ng aming gagawin ay sila ang gagawa. Kasarap ng aming buhay. Yun po ang totoo. Pero, biyaya po ng Panginoon, mukhang natauhan na ang tatay ko. Mukhang sabi ng tatay ko, kailangan matutunan ninyo, matatanda na kayo. Di ang nangyari po, pinadala po sa Amerika. Pinapunta po ng Amerika, mag-asawa ni Vaya. And then they learn life there. Natuto sila doon. Isang bagay ang nagustuhan ko sa sinabi niya. Sabi niya, pag nagtanim ka sa kapwa, tatanggap ka. Pag nagtanim ka sa kapwa, tatanggap ka. Meron pa naman itong experience, itong mag-asawang ito, na doon sa kanilang mga katrabaho, may nag-birthday. Alam niyo po sa Amerika, hindi ka pareho ng kultura dito sa atin sa Pilipinas. Kapag dito, birthday mo, ikaw ang magpapakain. Tama? Di ba? Ganun sa atin? Ganun din ba sa inyo? Oh, amen. Wala, ako'y iba. Kaya naman, pag birthday na natin dito, nagtatago na tayong lahat. Naku, birthday ko na. Wala pang pira. So, sa Amerika po, iba. Sa Amerika, kung sinong may birthday, lahat magse-celebrate po ang magkakabarkada o magkaka-office mate. Pupunta sila sa isang restaurant to celebrate the birthday ng may birthday, pero hindi yung may birthday ang magpapakain. Paano kakain ang mga bisita? KKB po, kanya-kanyang bayad. Gusto nyo po ba sa Amerika? Ibig sabihin, pag dumating ka sa birthday party niya,
pag umorder ka ng pagkain, ikaw ang magbabayad ng pagkain mo. Kaya dahan-dahan kayo pagdating nyo doon, ha? Okay, tama-tama, ililibre ako din eh. Steak ang aking orderin, magkano ganyan? Yari ka, ikaw ang babayad. Nangyari, nagkatapusan na po ang order. Nagkakabayaran na. Ay wala hong nagbabayad nung kinain, nung may birthday. Yung may birthday, mukhang siya rin ang magbabayad ng kinain niya. Kultura sa Amerika na inililibre yung may birthday. Dahil yun ang regalo mo. Pagpapatak-patakan ng lahat. Naku, yung mga kasama ng mag-asawang ito, walang nabunot. Wala man lang nakilos. Ang ginawa po nila, sila ang nagbayad. Sabi ko, kadami mong pera, naibayad mo yung iyong katrabaho, ako'y hindi mo nabibigyan. Pero alam nyo, magtatanim, nagtanim sa kapwa. Ang pera daw nila nilang dalawang mag-asawa nung time na yun ay $80 lang. Ang na-order nilang dalawa, halos $40 na. Doon tinanong niya kung magkano yung order nung may birthday. Ang in-order nung may birthday, dahil alam niyang may maglilibre sa kanya, ay halagang halos $25 agad, isang tao. Magkano iyon? 1,000, 1,000 times, ha? Kagaling sa math, 1,250. 1,250. Sino dito kumain na? Isang tao lang, 1,250 na. Mamumura tayo, ano? Okay. So, sa madalit sabi, binayad niya. Ito tinanggap nilang biyaya. Hindi nila akalain, at hindi akalain nung may birthday na sila ay ililibre sila. Nako, pagdating nung exchange gift nung Pasko, hindi niya alam na siya pala ang nabunot. Tanong na ng tanong, ano gang gusto mong regalo? Ano gang gusto mong regalo? Ano gang gusto mong regalo? Hindi daw na yan. Bakit kabait naman na rebet ka naman nahingi na regalo? Ang ibinigay daw pong regalo sa kanilang mag-asawa ay parang lampas pa sa $100 ang halaga. Amen? Halagang $25, naging $100. At bukod doon, medyo mataas ang posisyon nun sa opisina. Basta siya ay wala sa opisina o hindi makita, tagapagtanggol na niya agad yung taong yon. Hey boss, he's there only. He's walking around. Naks. May tagapagtanggol. Imagine nyo, iba ang nagagawa ng pagtatanim ng maganda sa kapwa. Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, taniman mo ako ng maganda ha. Okay, baliktad. Okay. Basta nagtanim ka, siguradong aani ka. Baliktad ho kaming magkapatid. Ang akin naman nung istorya ay kakaiba. Alam nyo tayo mga Batanggenyo, tayo laging malalakas ang boses. Laging may konting gigil ng alam. Laging may konting angas. Nung ako po'y binata, hindi ko pa po naririnig itong preaching na what you sow, you reap. Nung ako po ay binata, lagi ko sinusundo si Heidi sa Maynila, dahil doon po siya nag-aaral, hinahatid sundo ko siya doon. Kalimitan sa aking pagdadrive, malimit ako mahuli. Alam nyo, pag ikay naliligaw, hindi mo naman alam kung alin ang one way, kung dapat kayo ipakaliwa na o pakanan, di na pala, di bigla akong sisingit, di ako mahuhulit, swerving. Alam nyo tayo mga nagdadrive dito, alam ko mga style natin. Pag tayo nahuli, nalapit-lapit pa lang ang pulis, pagbukas ng iyong bintana, ikaw ang unang iimik. Ganun ho ako noon. Ang aking sabi agad sa pulis ano ang aking violation? Sa tapang ko. Bakit niyo ho kinuhuli? Ano ang aking violation? Alam niyo, pag sinimulan mo ng ganun ang pulis, mag-iinit din sa iyo yon. Ano ibig sabihin mo? Pulis ako, mali ang aking ginagawa sa iyo? Parang ganyan ang iniisip noon. Yari ka ngayon sa akin. Alam nyo, lahat ng style ko na inuunahan ko siya ng lakas ng boses, kasi yun ang natutunan ko sa atin Di ka? Uunahan mo ng lakas ng boses nang medyo bumaba ng kaunti ang iyong kausap para ikaw ang tama. Nako, sa MMDA po'y hindi. Lahat po ng huli ko, na gano'n ang style ko, hindi ko napakiusapan. Wala. Inaabutan ko na ng pira, ayaw pa din. Napakabuting pulis naman ito. O MMDA naman ito. Wala. Galit tinaniman ko ng masama. Simula po noon,
Biyaya ng Panginoon, natutunan ko ang what you sow, you reap. Sabi ko, palitan ko kaya ang style ko. Wala namang mawawala sa akin pag ako'y naging mahinahon. Di ako'y nahuli. Sino gang kasama ko noon? Si Pastor BJ, sila Paul. Ako'y nahuli. Paghuli sa akin, nalapit-lapit pa lang ang pulis, ako'y tumingin na sa kanya. Sabi ko sa kanya, Sir, hindi malakas ang boses ko, mahina lang. Kailangan ko magtanim ng maganda para umani ng maganda. Talagang tiniis ko yon. Sir, pasensya na po kayo. Talaga pong nagkamali ako. Talaga pong mali po ang aking ginawa, kaya ako po'y pagpasensyahan na ninyo. Alam nyo, pagkaimik kong gayon, akin na po ang lisensya nyo. Binigay ko aking lisensya. Pagtingin niya, ay kayo pala po'y taga Batangas pa. Malayo pala po ang inyo. Ay siya, sir, ingat na lang ho ha, wag na po kayong paganyong-ganyan na. Mag-ingat na po kayo, aralin nyo po ang batas. Ay, opo sir, salamat po. Sabi, yung pala ang maganda. Kailangan ikaw ay umamin na ikaw ay mali. Hindi yung babarakuhan mo. Kaya alam nyo, biyaya ni Lord, hindi na po kinuha ang aking lisensya, hindi kami nagbayad. Kaya sabi ng aking mga kasama, alam ko na po ang style ngayon. Ay, saan ka namang malaman niya ako'y nagpakumbaba kahit gano'n ako'y mali? Hindi naman niya ako kilala. Di ba? So, alam niyo, it is always man's nature to give back the favor. Lahat ng tao, kapag binigyan mo, laging natural po sa kanila na ibalik ang pabor. Di ba? Sino dito sa kanyang kapitbahay, di ba? Alam mo na may nagawang tulong sa'yo? At pag ikaw ay tinawag niya, immediately, gagawan mo ng paraan na nandun ka din. Diba? Natulong ba kayo sa inyo? Parang hindi. If it is really man's nature, alam ko naiintindihan niyo ako dito, na lagi natin gustong magbalik. Kaya kami, pag halimbawa, pupunta po kami sa Amerika, may mag-iintindi sa amin doon, pag bumalik yun dito, hindi maaring hindi ko iintindihin yon. At pag hindi mo naman inintindi, para namang magtatampo sila pag hindi mo inintindi. Kaya it is really man's nature to always want to return the favor. Tinatanong ko noon, if that is man's nature na nagbabalik ng pabor, saan ito galing? Kasi hindi po siya kultura. Kasi pag sinabi nating kultura iyon, yung laging nagbabalik, buong mundo po eh. Buong mundo is doing this. Kahit saang bansa po kayo pumunta, lahat ay ganon. Kapag may ginawa ka mabuti sa kanya, laging gustong sumukli. Sabi ko, this does not came from culture. Hindi siya galing sa kultura. Ang tao nagbabalik, hindi dahil galing sa kultura o dahil mabuti lang talagang likas ang tao. Hindi eh. I found out na ang tao pala po, kaya they always wants to give back or return the favor, kasi we were created according to the image and likeness of God. Kinreate po tayo na kamukha ng Diyos. Kaya po ang Diyos, kapag binigyan mo, laging magbibigay sa'yo. Di ba? You know that. That every time you give God a favor, God will always give back or return that favor to you. Ang maganda po sa Diyos, kapag nagbalik siya, hindi siya kapareho ng pagbabalik ng tao. Tayo, hanggat ano lang ang kaya natin na pwedeng itulong, hanggang dun lang. Pero ang Diyos, napansin ko sa Kanya, He has this character or He has this ugali or nature ng extravagance. Yung laging magarbo pag ibinigay, laging madami pag binigay. He always create things extravagantly. Tingnan nyo sa Ephesians 6 verse 1 to 3. Example lang ito ng ang Diyos pag nagbalik, laging matindihan. Hindi siya nagbabalik ng kaunti lang or pantay lang. Laging mas madami. Basahin ko sa inyo. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ay matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang utos na may pangako. Anong pangako? Upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Tingnan nyo,
Ano daw ang gagawin natin? Ano po ang gagawin natin? Ha? Igalang o mahalin at sundin ang magulang. Yun lang. Hindi siya mahirap gawin. Madali siyang gawin. Simple lang, kung titingnan mo. Kasi normal naman natin yung ginagawa. Namano nga tayo sa magulang natin eh. Diga? Simple lang. Pero, tingnan nyo naman kung anong kapalit. Anong kapalit? Ang kapalit, mabibigyan ka ng mahabang buhay sa ibabaw ng lupa. When you do something for the Lord, in exchange, laging magarbo, laging madami. Karakter yun ng Diyos, na laging marami ang balik. Proverbs 3 verse 9 to 10. Honor the Lord by giving Him your money and the first part of all your crops. Then, you will have more grain and grapes than you will ever need. Ano lang ang pinabibigay? The first part. Anong kapalit? More. When you give something to God, lagi ang kapalit more. Halataan nyo yan sa the way God created His creation. Laging sa marami. Basta magbigay lang daw tayo sa Diyos, pupunuin niya tayo. Laging sa marami. Kaya sabi po ni Stephen Furtick, I heard of this from him, sabi niya, you don't say goodbye to anything that you give to God. Ano man daw ang binigay mo sa Diyos, you don't say goodbye to that. Yan ay siguradong babalik at babalik sa'yo. Kasi extravagant si Lord eh. Halata mo yun sa creation eh. Tingnan nyo, meron po ako sa inyong i-illustrate. Ako po ay talagang naghanap na rin. Ari po, sige, 1 kilong palay. 1 kilo. 1 kilo. Ang isang butil po ng palay, yan, ang isang butil ng palay, kapag daw po ito ay iyong tinanim or ginawang pantanim, makakaproduce po siya ng 15 uhay. Baka mo ha. Isang butil, 15 ganito. 15 uhay. Ang isang uhay po, yan po ang itinatanim. Okay. Ngayon, kita nyo agad, isang butil pa lang, dumami na. 10 to 15 uhay daw po ang kayang gawin ng isang butil. Pero hindi yun eh. Ano po ang kayang i-produce ng isang uhay? Ang kaya pong i-produce ng isang uhay ay isang katutak na tangkay ng palay na galing sa iisa, nagmumultiply ng pagkadami-dami. Okay? Karakter ng Diyos na pag nagbigay, extravagant. Amen? Karakter ng Diyos na kapag siya'y gumawa at nagbalik sa atin, madami. Hindi pa po ako tapos doon. Alam nyo po, na kapag itong isang buong kilo, 1 kilong palay na ito, ay ginamit natin para itanim. Tanungin niyo ako kung ilang kabang bigas ang kayang gawin ito. 1 kilong palay, kaya na mag-produce ng 50 sako na kaban ng bigas. Okay? Sige, ewan ko kung naintindihan nyo yung 50 sako. Eri po'y 1 kilo lamang. Ang 50 sako po, ang isang kaban bigas po ay 50 kilo. 50 kilos. 50 times 50. Di ba? That is 2,500 kilograms. Galing sa iisang kilo, naging 2,500 kilograms or more or less 2.7 US tons. Pagkakadami. Di ba? Kaya kung ako sa inyo, kung magtatanim ako sa Panginoon kasi ganun siyang kadaming mag-multiply ng tanim natin sa Kanya. I'm here today to encourage you. Magtanim tayo. Bakit hindi tayo magtatanim? Eh kung ang ani naman natin, ang pinagtataniman natin, ang character ay extravagance. Kung nakakapagbigay tayo sa tao, huwag tayong matakot magbigay sa Diyos. Christians, we need to release something for us to receive something.
Okay? We need to release something for us to receive something. Okay, Pastor. Okay na ako dyan. Magtatanim na ako. Encourage na ako. Ang dami palang magbalik ni Lord. Ngayon, ang tanong ko, Pastor, kailan nga ako aani? Kailan nga? Mamaya po natin pag-usapan kung kailan tayo aani. Kasi may isa pang instruction si Lord patungkol sa pag-ani. Which is yun ang number 2. Sa Ecclesiastes 11 verse 6, sabi po dyan, ihasik mo sa umaga ang iyong binhi at huwag mong hayaang walang ginagawa ang iyong kamay sa hapon, sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o iyon o ang kapwa magiging mabuti. In short, kapag tayo pala po ay nagtanim, kailangan pinagtatrabahuhan natin ang ating tanim. Amen? Hindi pwedeng nagtanim ka lang. You must work on your seed for it to grow, para siya ay yumabong. Paano ko, Pastor, pagtatrabahuhan ang aking tanim? Pwede mong ipanalangin ang iyong tanim. Ipag-pray mo ang tanim mo. Kapag nagbigay ko kay Lord, lagyan mo ng assignment para alam mo kung anong ani. Alam mo yung assignment? Alam niyo po, biyaya ni Lord. Mahilig po kami magtanim eh. Kami po mag-asawa, pag nagtatanim, nilalagyan namin ng assignment. Noong 2014 po, nagsimula po kaming mag-asawang magtanim. Ang aming tanim, lagi naming sinasabi, Lord, para po sa bahay. Para po sa bahay. Para po sa bahay. Alam nyo, biyaya ni Lord, binigyan kami ni Lord ng magandang bahay. Ako po ay nakatira ngayon sa bahay ng aking magulang, ni Papa at ni Mama, ay doon naman po ay medyo napalaki ho ng konti, para rin naman ho solo nyo ang bahay. Dahil wala rin naman kayo nakikita masyado. Kami-kami laang. So, it's just family. Parang normal naman, okay naman po yung buhay namin doon. Pero alam nyo, when God, pag tinrabaho mo ang tanim, nilalagay namin lagi yung tanim, sinasabi sa bahay, tsaka lagi namin pinagpe-pray, Lord, ang tanim na to para sa bahay namin, para sa bahay namin. Akala ko, yun ang bahay namin. Pero alam nyo, iba si Lord. Nung time na yon, sinabi ni Lord sa akin, magpa-drawing ka ng bahay mo. Ha? Papadrawing po ako ng bahay ko. Pag ako yung nagpa-drawing ng bahay ko, saan ho natin ilalagay? Basta magpa-drawing ka ng bahay mo. Wala man ho akong lupa. Basta magpa-drawing ka ng bahay mo. Di ako po yung nagpa-drawing. Sabi ni Lord, di ako susunod. Alam nyo, 2014 po, 2015, nung nagpa-drawing ako ng bahay namin. Ngayon po ay 2019. Sabi po sa akin ng tatay ko, sa aming magkakapatid, yung lupa di yan sa tabi dyan, sinubdivide ko na yan. Binigyan ko kayo ng 700 square meters, magpatayo kayo ng mga bahay nyo dyan. Ko ba? Lord, ayos nga. Kapag pala ikaw ay sumunod kay Lord, nagpa-drawing, yung una kong problemang walang lupa, binigyan ako ng lupa. Sino dito gusto binibigyan lang siya ng lupa? Amen? Diba? So, binigyan ako ng lupa. Ko, wow, Lord, thank you. Lord, ito pong drawing na ito po ba'y natitirhan? Sabi ko kay Lord. Anong ibig sabihin mo? Mahirap pong tumira sa drawing, Lord. Kailangan po maging katotohanan. So, sabi ni Lord, sige, gagawin natin yan. Nung sinabi sa akin ni Lord yon, 2016, gagawin natin yan. Nako, 2017 na, drawing pa rin siya. Alam niyo yun, yung mga kaibigan yung drawing, ganun din po nararamdaman ko. Opo, parehong-pareho. 2018 na, panay na ang declare ko, Lord, ang bahay. Sabi, pagkakatingin ko doon sa lupa, hanggang ngayon, drawing pa din. Nilagay ko na nga po doon sa lupa yung drawing, baka pwedeng tirhan. Drawing. Hanggang sa dumating po ang 2019. Biyaya po ni Lord. Kaya po kasi kaming mag-asaway walang lakas loob magpatayo ng bahay, kami naman po walang perang hawak upang makatapos ng bahay. Alam nyo, kabait po ni Lord. Sabi lang sa amin ni Lord, simulan mo kahit magkano hawak mo. Mahirap po yan. Basta simulan mo kahit magkano hawak mo. Hindi ho kasya. Simulan mo kung magkano hawak mo. Galit na si Lord sa akin eh. Alam nyo, sinimulan ko po. Nung sinimulan ko po siya nung March 2019. Biyaya po ni Lord, ang bahay namin ngayon ay nakakalampas na sa kalahati. At ito po'y matatapos na. Amen?
Ako po hanggang ngayon ay nagtatanim pa din. Kasi napakarami pang assignment akong inilalagay. Lord, para sa bubong, Lord, para sa mga CR, Lord, para sa kama, para sa tiles, lahat tinataniman ko. Kasi para pag dumating po ang ani, alam nyo na yun ang inani nyo dun sa tanim nyo. Huwag kayong basta magbigay. Ibigay nyo sa Panginoon, lagyan nyo ng assignment. Amen? Lagyan. Lord, para sa edukasyon, para po ako'y pumasa sa math. Talagang ibinayad na. Okay. Hindi kinaya ng aral. Okay. Lord, para po ako'y makagraduate. Lord, para sa kalusugan ng aking ina. O, di ba? Taniman mo ng taniman. During the time na ang mama ko po ay dumaan sa chemotherapy, I was in the mood or in the time of sowing. Tanim po kami ng tanim mag-asawa noon para sa healing ni mama. Alam nyo, biyaya ni Lord, wala pong 1 taon at kalahati, kinumpletely healed ni Lord ang aking mama. Amen? It is always great to give to the Lord. Napakasarap. Kaya po kung ako sa inyo, every time you seed, you pray for your seed. You pray for your seed. Maging mapagbantay po tayo sa tanim. Kasi may mga nangangain ng tanim. Sino po dito naglilinang ng palay? Alam ninyo na may nangangain ng tanim. Kaya ang mga magsasaka, masisipag ang mga yan, binabantayan ng mga yan ng maigi ang kanilang tanim. They make sure na may tamang patubig, they make sure na may tamang abono yan, they make sure na may mga insecticides yan para yung mga mangangain ay hindi makapasok. Same thing with our seed. Kailangan mapagmatsag tayo dyan. Kailangan lagi nating pinagpe-pray yan. Kailangan laging inaalagaan natin yung tanim natin yan. At dinidilig-diligan yan. Pastor, paano dinidiligan ng tanim? Magtanim ulit. Diba? Magtanim na magtanim. Sabi po dun sa verse, huwag mo nga hayaan na walang ginagawa sa hapon ang iyong kanang kamay dahil sapagkat hindi mo alam kung alin ang tutubo, ito ba o iyon. So kung mapapansin nyo, if you're going to analyze the verse, hindi iisang binhi ang pinatatanim ni Lord. Ang Lord nagpapatanim ng madaming binhi. Gusto niya madaming binhi kang itatanim para pag itong time, itong binhing ito, aani ka na dito, itong binhing ito, pwedeng hindi pa, itong binhing ito, umaani ka na, para hindi ka nauubusan. Para parating meron ka. Pero isang bagay ang sinisigurado ko sa inyo, lahat ng itaninim nyo, aani kayo. Amen? Wala pong sinabi dun sa verse na hindi ka aani. Ang sinabi lang niya, hindi mo alam kung alin ang tutubo ngayon. Di ba? Baka ito ang tumubo ngayon, itong isa'y hindi, kaya walang tigil ang pagtatanim. Tanim lang ng tanim. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, tataniman kita. Naku, hindi nasabi eh. Okay. Okay. Akala nyo baliktad, no? Okay. Ito pong kwento kong ito po'y kumari namin ni Heidi, na taga Gimba Nueva Ecija. Napakatindi po nito. Amazing kung paano siya umani. Siya po ay nag-invest sa negosyo. She invested into a business ng siomai siopaw. Mga cart business. Medyo malaki po yung naging investment niya kasi gusto niya marami kaagad. Yung pera pong yon galing yung sa pinagtrabahuhan ng kanyang asawa abroad, na yung kanyang asawa nagkasakit abroad, so hindi na masyado makapagtrabaho abroad. Nagka-problema. So anong nangyari po sa kanya, what happened to her, is that they would like to invest. Mag-invest para dito na lang sila maghanap buhay. Alam nyo nangyari? Yung pinag-investan nila, itinakbo yung pera nila. Halos 1,000,000 piso, wala silang nakuha kahit kusing. Napakasakit na pangyayari. Pero alam nyo, hindi po siya tumigil magtanim. Imbis na siya'y magalit dun sa taong nanloko sa kanya, ang ginawa niya, siya'y nagtanim na nagtanim. At dahil sa mga tanim niya, paulit-ulit siya nagtatanim, sa biyaya ng Panginoon, yung kanyang asawa, gumaling ang sakit karamdaman at nakapagtrabaho ulit abroad. Pinagpala, nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng kondo, nagkaroon ng sasakyan. Katindi. Katindi po ng mga balik sa kanya ng Panginoon. Pero hindi ho yun na nakakagulat. It was 8 years ago nung nangyari pong niloko siya.
kahapon, magugulat kayo, tumawag yung taong iyon sa akin dahil ako ang kakilala at hiningi ang account number ni Aileen Fernandez at ibinalik ang perang pinagkautangan niya kahapon after 8 long years. Sabi ko, grabe. That is amazing. Alam nyo, isang bagay na dapat natin matutunan ngayong araw na ito, huwag na huwag kang titigil magtanim. Amen? Never stop sowing. Never stop sowing. Kasi pag tumigil kang magtanim, titigil na rin ang iyong pag-ani. Luke 5 verse 4 to 6. I want to share this story to you, the story of Peter or Simon. Nang matapos na siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, pumunta ka sa ilalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit, dahil sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos nasira na ang kanilang lambat. I want you to look at what happened to Peter. Si Peter po, nung una, naghagis na naghagis ng lambat. Naghagis na naghagis, pero walang mahuli. Walang mahuli. Pero nung time na sinabi ni Lord, maghagis ka uli, hindi po napagod si Peter. Naghagis ulit siya. Marami po sa ating mga Kristiyano, every time tayo nagtatanim at wala na tayong maani, tumitigil tayong magtanim. Si Peter po hindi tumigil magtanim. He continued giving and giving or hagis ng hagis, hagis ng hagis. Hanggang sa yung time na sinabi ni Lord sa kanya, ihagis mong muli. Ihagis mong muli. Ihagis mong muli. Paghagis ni Peter, iyan na, punong-puno na ng isda, halos masira na ang lambat. Alam nyo, sabihin mo sa katabi mo, ihagis mong muli. Ihagis mong muli. Amen? Natatakot tayo kapag hindi tayo umaani. Huwag kayong matakot pag hindi kayo umaani. The more kayong magbigay kapag tayo'y hindi umaani, the more. Kasi dadating yung panahon na kung kailan ang lambat mo ay punong-puno na ng pagpapala, pupunuin na ng Diyos. Ito na yung panahon ng pagdating ng iyong blessing. Huwag kang susuko dyan. Dadating yan. Si Simon, si Peter, akala niya it was a failed day already. Failed day already. Parang akala niya wala na. Pero alam nyo, ang tanim na binigay sa Diyos will never be a failure. Ang tanim na binigay sa Diyos will never be a failure. Aani ka at aani ka. Galatians 6 verse 9. Let's not get tired of doing what is good. For at the right time, we will reap a harvest if we do not give up. Diba? Sabihin mo sa tabi mo, walang sukuan. Walang sukuan. Aani at aani tayo. If you want to harvest love, huwag kang titigil magbigay ng love. Man, never stop giving love. Sa ating mga biological siblings, sa ating mga kapatid, huwag na huwag kang titigil nagawan at itrato sila ng mabuti. Always treat them right. Itong dalawa kong kapatid, lagi kong tinatrato ng mabuti ito. Love na love ko yan, mahal na mahal ko yung dalawang yan. Kaya naman dumating yung panahon na binigyan nila ako ng laptop eh. Ito pong ginagamit yung ito, bigay nila. Kaya ako sa inyo, trato nyo na mabuti yung mga kapatid nyo, baka bigyan kayo laptop. Hindi nyo alam. Okay. Para makasigurado ka sa ani mo, never stop sowing. Para makasigurado ka sa ani mo, huwag na huwag kang titigil magtanim. Pastor, alam ko na nga naaani ako kapag nagtanim ako. At alam ko na din na kailangan pagtrabahuhan ng tanim. Diba? Pagpe-pray, huwag titigil sa pagtatanim. Pastor, ang tanong ko nga, kailan nga maaani ang tanim ko? Give me an exact time, Pastor. Give me an exact time. Alam nyo, if you're looking and asking for an exact time of your harvest, sorry to disappoint you, dahil kung gusto mong malaman ang exact time,
hindi natin malalaman ng exact time. Kasi, hindi tayo kagaya ng palay, hindi tayo kagaya ng baboy, hindi tayo kagaya ng mangga, na may tamang panahon ang Diyos kung kailan aanihin. Iba ang tao eh. Tingnan nyo, tutuloy ko sa inyo yung verse, yung Ecclesiastes. Babasahin ko yung nauna, Ecclesiastes 5-6. Sabi dyan, kung paanong hindi mo nalalaman, kung paanong dumarating ang Espiritu sa mga buto sa bahay bata ng babaeng nagdadalang tao, gayon mo hindi nalalaman ang gawa ng Diyos na lumalang sa lahat. Diba? Kung paanong hindi mo daw nalalaman ang pagdating ng Spirit sa katawan ng tao, ganun mo din daw hindi malalaman ang gawa ng Diyos sa buhay natin. So pastor, hindi ko malalaman kung kailan ang ani. Ito may ibigay ko sa inyo. Malalaman nyo ang inyong ani. Kasi nagbigay ang Diyos ng paraan para malaman natin kung gaano katagal ang ating ani. Pero hindi niya masabi kung anong exact time. Bakit? Tanungin niyo ako kung bakit. Kasi nakasalalay yon sa pananampalataya mo. Nakasalalay yon sa paniniwala mo. Kaya yan po ang patatlo. Para malaman mo kung kailan ang ani mo, yan ay kapag naniwala ka na may ani. Meron pala pong mga tao na nagtatanim, pero hindi naman sila naniniwala or nag-e-expect na sila'y aani sa kanilang ibinigay. Dahil marami nagtatanim, nakikiuso lang. Ayun, nagpunta doon sa una, mapunta rin sa una. Diba? Marami nagtatanim, nagpapasikat lang. Oy, kita nyo to ha? Diba? Tagal bago inihulog. Marami nagtatanim, hindi naman sila nag-e-expect ng ani. Ang gusto lang nila, mapasikatan. Yun namang iba, mas matindi. Nahihiyang umasa ng ani sa Diyos. Ala, basta nabigay ko na sa Panginoon, bahala na ang Panginoon. Kung gusto niya, ay di sige. Kung ayaw, ay di okay lang. Baka mabusong. There are people, kaya pala hindi umaani, is because they are not expecting ani. They do not believe ani. And that's a problem. Ito ang pinakamatindi. Nagtatanim, kasi ang akala niya, ito ay isang mabuting gawa na magbabayad ng kanyang kasalanan para siya pumunta ng langit. And that's the worst thing. Hindi po natin kayang bayaran ang ating pagpunta ng langit. Kasi ang pagpunta po ng langit ay bigay ng Diyos sa atin. Tatanggapin lang natin. It doesn't cost anything kasi sobrang mahal na ng pagbabayad niya dyan. Kasi ibinayad niya ang kamatayan ng kanyang anak na si Jesucristo para tayo ay pumunta ng langit. So you cannot pay for it. There's no amount that you can give for your salvation. Diba? So, kaya pala po, kailangan para malaman mo kung kailan ka aani, kailangan naniniwala ka sa ani. Tingnan niyo po ito. Kalinaw na sinabi ni Jesus, nung mga panahong nagawa siya ng himala. Mark 9 verse 23. Ito po ay yung ama ng isang bata na ang bata ay may sakit. Lumapit siya kay Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, na humihiling siya ng kagalingan ng kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ulitin nga natin, kung kaya mo, isa pa, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na naniniwala. Ang tinatanong na lang ay kung kaya mong maniwala. That's the only question. Kapag ikaw ay nagtanim, naniniwala ka bang aani yan? Kasi pag naniwala kang aani yan, sigurado ako, aani yan. Amen? That's the only question. Kung gaano ka katagal bago maniwala sa iyong ani, ganun ka din katagal bago umani. Amen? Ulitin ko sa inyo. Kung gaano ka katagal bago maniwala sa iyong ani, ganun ka din katagal bago ka umani. Kaya kung ang tanong mo, kailan ka aani, ang tanungin mo ay ang sarili mo. Ask yourself, anong kaya mong paniwalaan? Kung kaya mong maniwala na after 2 years, edi after 2 years. Kung kaya mong maniwala na after 1 year, edi after 1 year. Kung kaya mong maniwala na after 6 months, o di after 6 months, praise God, mabilis. Kung kaya mong maniwala na after 1 month,
O edi mas maganda. Yung matindi. Kung kaya mong maniwala na ngayon na mismo, pagpapalain ka na ni Lord sa ani mo, di ba? Sa tanim mo, amen! Ikaw na lang ang tinatanong ng Diyos. Hanggang kailan ang iyong unbelief? Di ba? Ikaw na lang. If you're asking me kailan, I'll give back you the question, kailan? Kung kaya mo, kailan? Kasi kung gustong-gusto na ni God na bigyan ka, sigurado ako na bibigyan ka. Ang tanong na lang, baka duda ka pa. Isang bagay ang sinisigurado ko, hindi naman nasasayang ang tanim mo, nandun pa rin yun. Nagtatagal nga lang ang ani kasi nagtatagal ang iyong paniniwala. Ang time ng ani mo ay nakasalalay kung anong kaya mong paniwalaan. Tingnan nyo yung lalaking sinabihan na yon ni Lord. Sabi ni Lord sa kanya, kung kaya mo. Mark 9:24, immediately, agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Humingi siya sa Panginoon na siya'y tulungan upang maniwala. Kung sa araw na ito, nahihirapan ka, isipin o tanggapin ang katotohanan na sa iyo nakasalalay ang tagal o ang bilis ng ani mo, himingi ka kay Lord ng biyaya, gaya ng lalaking ito, humingi ng pananampalataya. Alam nyo, immediately, pagkatapos niyang sabihin yon, immediately, pinagaling ng Panginoon yung bata. Kayo din. Pag ikaw immediately naniwala that your seed, you will harvest your seed immediately, definitely, you will harvest it today. Amen? Never speak things that will slow down your faith. Wag na wag kayo magsasalita ng mga bagay na magpapababa o magpapabagal ng iyong pananampalataya. Pag may nagtanong sa'yo, ay, kumusta ang buhay-buhay? Huwag mo sasagutin ng, ay, are, ayos naman, nakain pa kahit papaano. Ay, di gayon nga mangyayari. Ano? Pag tinanong ka, kumusta ang buhay? Ang sagot lagi, ayos na ayos. Biyaya ni Lord, ayos na ayos. Pinagpapala, ayos na ayos. Kaya bang naman, are? You need to speak things. Protect, tulungan mo ang pananampalataya mo. Kasi pag nilagyan mo ng mga bagay na nakakaduda, madadala ka. Amen? Help yourself. Kinumusta ka ng kapatiran mo. Ano ga, umani na ga ang tanim? Alay, wala pa nga. Pagkakatagal. Ay, magtatagal nga. Dapat ang sagot mo, padating na, padating na, padating na. Di ba? Amen. Tanungin mo ang katabi mo, dumating na gang ani mo? Ang sagot? Padating na. Testing, padating na. Amen. Pag tinanong ka, kumusta? Nagkaayos na kayo ng biyanan mo? Ang sagot mo, sino ka mo? Huwag gayon. Okay. At ang sagot, ayos na ayos. Di ba? Tropang-tropa na kami. Help yourself. Patapos na po ako. Parati mong sabihin sa araw-araw na, Lord, salamat sa ani ko. Hindi yung, Lord, kailan ka naman dadating ang ani ko? Ako po inip na, maawa naman kayo sa akin, maawa kayo. Huwag yung gayo, huwag yung paawa. Okay. Kasi alam ni Lord, tinitingnan ni Lord, hanggang kailan ka maniniwala. Sabihin mo, Lord, salamat sa pagpapala mo. Kahit wala pa sa'yo, Lord, salamat sa pagpapala mo. Kaya alam nyo, mahalaga na lagi tayong nagpapasalamat kay Lord. Tinanggap mo man yan o hindi pa. Tayo pong lahat na nandito, I would like to encourage you. Alam ko naman everybody was encouraged today. Na if you really want to know when your harvest will be, it will always be a question on gaano ka katagal maniniwala. I pray na wala pong JA1 Rosario na nandito na takot magtanim. Lahat tayo matapang magtanim. Bakit? Kasi
alam natin na tayo ang nagdidikta kung kailan tayo aani. Dahil nakadepende ito sa ating paniniwala. Amen? Amen. Bago po ako magtapos, gusto ko lang pong ikwento sa inyo yung kwento ng aking isang life group, si Paul. Ito po kasi, magtatanim. Hindi lang po magtatanim ng pera. Magtatanim ito ng oras at ng sipag at panahon. Oo. Napakasipag po niya. Inaalagaan niya si Chama Ige. Okay. Hindi po yon. Ikakasal na po yung dalawang yan sa, kailan nga? Next year. Congratulations, Pastora. Talaga si Pastora ang kinongratulate, no? Hindi si Paul, eh. Si Paul po, nakita ko po ang sipag niya, nakita ko ang dedication niya sa trabaho. Kaya nung siya po yung nagkatrabaho sa PLDT, biyaya po ni Lord, ang tawag po diyan ay si Mr. Overtime. Talagang hanap po niyan at saka si Mr. Trouble. Ang hanap niyan ay may magagawa. Pag walang magagawa, ay yan po ay wala sa sarili. Hindi mapakali. Kaya naman dahil doon, tanim siya ng tanim ng magandang trabaho. Biyaya ni Lord, ang kanyang amo, kahit kailan siya magpaalam, boss, emergency lang, hindi ako makakapasok ngayon. Ay, okay lang, walang problema. Boss, may pupuntahan lang. Ay, okay lang. Tapos pag mag-o-overtime, yan ang unang tatanungin. Ano, Paul, gusto mo bang mag-overtime? Alam niyo kung, ano po, hindi po ba pangit yung pag nag-o-overtime? Abay, hindi. Pag ikaw ay pinag-overtime, ibig sabihin, malaki ang iyong sasahudin. Di ba? Pabor po ang tinatanggap ng mga taong tanim ng tanim. Amen? Aani at aani ka. Amen? Kaya po ngayong araw na ito, anong ating gagawin? Magtatanim lang ng magtatanim. Ihagis lang ng ihagis ang mga tanim at huwag tumigil. Kahit wala pang ani, sabihin sa sarili, kaya mo. Kaya mong paniwalaan na aani ka ngayon. Amen? Can we all stand up, please? Alam ko, marami na po tayo na itanim. Kung hindi po natin nabigyan ng assignment ang mga tanim na yon, mamaya pag nagbigay po tayo sa Panginoon, you have your tithes. Yung tithes po, wag nyo lalagyan ng assignment yon. Hindi po kasi yung tanim. Yung po kasi kay Lord, ibinabalik lang natin sa Panginoon. Yung offering nyo, lagyan nyo yun ng assignment. Dahil yun ay galing na sa inyo, ibinibigay nyo na talaga yung kay Lord. Yung tithes, kay Lord talaga yun, ibinabalik lang natin. Yung offering po, lalagyan nyo ng assignment. Mamaya sabay-sabay na po nating ihulog. If you have that offering in you, hawakan nyo siya mamaya, sasabihin nyo sa Panginoon kung ano ang gusto nyong anihin doon. At pag yun ay nasabi nyo sa Panginoon, sabihin nyo rin sa Kanya na may pananiwala at pananampalataya kung kailan nyo gusto itong maani. Sabihan nyo, you need to say the date kung kailan para meron kang paniniwalaan. Amen? Ayos po ba yun? Amen. Sige po, tayo muna po manalangin. Panginoon, ngayong araw pong ito, tinuruan mo kaming magtanim. Tinuruan mo kami na kailangan naming pagtrabahuan ng tanim at kami wag titigil na magtanim, na ang panahon kung kailan namin ito maaani ay nakadepende sa aming pananampalataya. Dalangin ko po, Ama, mamaya magbibigay kami ng aming seed offering to you. Whatever our assignments will be, kaming lahat, dalangin ko, makuha nila at hingin nila yung pananampalataya na mabilis silang makakaani. Biyayaan mo sila, Panginoon. Thank you, Lord, because we know that you are going to give extravagant things to us. Kung papaano mo pinadami ang palay, ganun mo din padadamihin ang aming ani sa itatanim namin sa iyo, Panginoon. Lord, we love you. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and Amen.